Sa likod ng lahat ng kasiyahan at laro, may mga misteryong itinatago si Bluey na hindi napapansin ng karamihan sa mga tagahanga. Tuklasin natin ang mga misteryong nakatago sa harap mismo ng ating mga mata. Si Cornelius, ang lihim na bituin ng pelikula. Pag-usapan natin ang isang bagay na talagang kawili-wili. Ang tatay ni Winton na si Cornelius ay maaaring isang sikat na bituin ng pelikula sa mundo ni Bluey. Parang nakakabaliw, di ba? Pero may malaking pahiwatig na ibinigay ang palabas. Sa episode na movies, makikita natin ang isang malaking poster ng pelikula sa likuran. At doon mismo sa poster ay may isang bulldog na detektib na kamuhang-kamuha ni Cornelius. Parehong muha, parehong katawan, lahat pareho. Ang tanging pagkakaiba lang ay ang peking bigote na nakakabit sa kanyang nguso. Kaya, ano bang nangyayari dito? Palihim bang gumanap si Cornelius sa isang pelikula bilang detektib? Namumuhay ba siya ng dobleng buhay? Isang ordinaryong tatay sa umaga at isang movie star sa gabi. Hindi ito ipinaliwanag ng palabas, pero sobrang lapit ang pagkakahawig para baliwalain. At sa totoo lang, nakakatawa talagang isipin na ang tatay ni Winton ang maaring pinakamalaking undercover na celebrity sa buong Bluey. Nasaan ang lahat ng pusa? Heto ang isang detalye na laging pinagtataka ng mga tagahanga ng Bluey. Bakit walang mga pusa sa mundo ng Bluey? Nakita na natin ang mga aso, kabayo, ibon, butiki at iba pa. Pero pusa? Wala ni isa. Ang pinakamalapit na nakita natin ay sa episode kung saan nakakita ang mga healer ng isang nasugatang budgie. Tiningnan ni Bandit ang ibon at sinabi, siguro pusa ang may gawa nito. Pero yun ang kakaibang bahagi. Wala pa talaga tayong nakitang pusa. Hindi naglalakad, hindi sa paaralan, hindi bilang alaga. Kaya, nasaan na ang lahat ng pusa? Ang nakababat ang kapatid ni Chloe. Karamihan sa mga tagahanga ay kilala si Chloe, ang Dalmatian na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Bluey. Pero may tinatagong nakakagulat na misteryo ang kanyang pamilya na halos walong nakakapansin. May nakababat ang kapatid pala si Chloe. Noong mga unang araw ng Bluey, kinailangan ng Ludo Studios na tanggalin ang ilang mga background na karakter dahil wala silang oras para i-animate ang lahat. At ito marahil ang dahilan kung bakit ang ilang magkakapatid tulad ng kapatid ni Indy ay bihirang lumabas. Pero sa kaso ni Chloe, nasili pa nga natin ng saglit ang kanyang nakababatang kapatid sa unang season. Sa isang episode, habang papunta ang mga healer sa playground, lumitaw ang nanay ni Chloe na nagtutulak ng stroller ng sanggol. Karamihan sa mga manonood ay nakakalang isa lang siyang random na background na karakter. Pero hindi siya ganon. Muli natin siyang nakita sa episode na Spy Game na yun naman ay nasa parke kasamang kanyang asawa. Ibig sabihin, ang sanggol sa stroller ay tiyak na kababatang kapatid na lalaki ni Chloe. Ang kakaibang bahagi ay hindi na siya muling lumitaw sa kahit anong episode kahit nung bumisita si Bluey sa bahay ni Chloe. Maaring masyado pa siyang bata para maging bahagi ng kwento. O baka tahimik siyang inalis ng mga animator sa palabas. Kahit ano paman, ang pagkakaroon ni Chloe na nakatagong nakababatang kapatid na lalaki ay isa sa mga pinakakinaligtaang misteryo sa Bluey. Ang nawawalang nanay ni Winton. Si Winton, ang kaakit-akit na maliit na bulldog, ay isa sa mga pinaka-nakakatawang kaibigan ni Bluey. Pero misteryo ang kanyang sitwasyon sa pamilya. Nakikita natin ang kanyang tatay na si Cornelius sa ilang mga episode. Pero paano naman ang nanay ni Winton? Hindi siya ipinapakita, hindi nababanggit, at hindi rin lumalabas kahit saan sa serye. Ang pinakamalaking pahiwatig ay mula sa episode na Helicopter, kung saan hiniling ni Winton kay Bluey na ihatid siya sa bahay ng kanyang tatay. Pwede mo ba akong dalhin sa bahay ng tatay ko? Binabago ng isang pangungusap na yon ang lahat. Karaniwan, sinasabi ng mga bata na bahay ko o tahanan. Pero partikular na sinabi ni Winton na bahay ng tatay niya. At hindi pa nga niya alam kung nasaan ito. Saan siya nakatira? Hindi ko alam. Bancha! Iyan ay nagpapahiwatig na hindi siya nakatira kasama ang kanyang tatay. Na ibig sabihin ay malamang nakasama niya ang kanyang nanay. Isang nanay na hindi pa natin nakikita. Kung ang nanay ni Winton ang magulang na kasama niya sa bahay, nakakapagtaka na hindi siya kailanman nagpapakita sa paaralan, sa mga party, sa parke, o kahit saan na karaniwang pinupuntahan ng mga magulang. Kaya nasaan siya? Bakit si Cornelius ay laging lumalabas sa bawat eksena, habang ang nanay ni Winton ay hindi man lang ipinapakita? Abala ba siya? Wala ba siya? O isa lang siyang karakter na hindi pa ipinapakilala ng palabas? Kahit ano paman, ang nawawalang nanay ni Winton ay isa sa pinakamalaking misteryo ng pamilya sa Bluey. Ang mystery tungkol sa tatay ni Indy. Narito ang isang misteryo sa Bluey na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot kahit na 3 season na ang lumipas. Sino ba talaga ang tatay ni Indy? Madalas na nating nakita si Indy at ang kanyang nanay, lalo na sa episode ng Markets, kung saan magkasama silang nagtitinda sa isang vegan food stall. Pero ang kanyang tatay, hindi pa natin siya nakikita kahit kailan. Tapos sa isang episode, may natutunan tayong mahalaga. May premature na kapatid na babae si Indy. Ipinaliwanag ni Indy na ang mga sanggol na ipinanganak ng maaga ay matagal na nanganatili sa ospital. Hindi basta-basta sinasabi ng isang bata ang ganyang bagay. Malamang ay base ito sa totoong sitwasyon ng kanyang pamilya. Ang susunod na pahiwatig ay mula sa episode na Wild Girls. Nagkaroon ng pagtatalo sina Indy at Rusty dahil sinabi ni Indy na ang mga tatay ay naiiwan sa bahay para mag-alaga ng mga bata, habang ang mga nanay ay pumapasok sa trabaho. Ganito niya nakikita ang mundo, na nagpapakita ng marami tungkol sa buhay ng pamilya niya sa tahanan. Sa pamilya ni Indy, ang nanay niya ang siya nagtatrabaho sa labas, at ang tatay niya ang naiiwan sa bahay kasamang mga bata. At kung ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay bata pa o nangangailangan pa ng medical na pag-aalaga, malamang na ang tatay ni Indy ang gumugugol ng karamihan sa kanyang oras sa pag-aalaga sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagpapakita sa palengke o sa paaralan. Abala siya sa pag-aalaga sanggol na kapatid ni Indy na nangangailangan ng maraming atensyon. Pero hindi pa ipinapakita ng palabas ang kanyang mukha, pangalan o kahit ang itsura niya. Makikilala kaya natin ang tatay ni Indy? O
o mananatili siyang isa sa pinakamalalaking misteryo ng pamilya ni Bluey? Secret International Smugglers. Ngayon, ang susunod na ito ay hindi opisyal na katotohanan. Isa itong fan theory, pero isa ito sa pinaka-wild at pinaka-nakakatawang teorya. Sa komunidad ng Bluey, may ilang fans na nagbibiro na sina Bandit at Chili ay maaring lihim na internasyonal na smugglers. Parang baliw pakinggan, di ba? Pero ganito ang takbo ng teorya. Si Bandit ay isang arkeologo, ibig sabihin naghuhukay siya ng mga bihirang sinaunang artipakto. Tuwing may ekspedisyon siya, si Chili naman, nagtatrabaho sa seguridad ng paliparan, kung saan siya nag-iinspeksyon ng mga bagahe at sinusuri ang mga gamit na inilalabas at ipinapasok sa bansa. Nananiwalang ilang tagahanga ng kanilang dalawang trabaho ay sobrang akma sa isa't isa. Ayon sa teorya, si Bandit ang nakakahanap ng mga mahalagang artipakto at si Chili naman bilang eksperto sa paliparan ay maaring tahimik na tumulong para makalusot ang mga ito sa customs. Siyempre, isa lang itong nakakatawang ideya ng mga tagahanga. Ang Bluey ay isang wholesome na palabas para sa mga bata at hindi gagawing kriminal ng mga gumawa ang mga healer. Pero sumikat ang teorya dahil ang mga healer ay nakatira sa isang nakakagulat na malaki at magandang bahay para sa isang pamilya na parehong may normal na trabaho ang mga magulang. Kaya natural lang na nagsimula magtanong na nakakatawang mga tanong ang mga fans. Ampun ba si Tito Radley? Maaring ampun niya si Tito Radley o kaya ay half-brother siya ni na Bandit at Stripe. Kapag tiningnan mo ang pamilyang healer, talagang kapansin-pansin si Rad. Ayon sa opisyal na website ni Bluey, nakalista si Radley bilang isang red and blue healer katulad ng iba pang miyembro ng pamilya. Pero mayroon siyang matingkad na pulang balahibo na wala sa iba. Hindi sana ito kakaiba. Maliban na lang sa isang bagay. Ang parehong website ay nililista sina Lolo Bob at Lola Chris bilang mga blue healer. Kung parehong asul ang mga magulang, paano sila nagkaroon ng pulang tuta? Matapos naming siyasatin ang totoong buhay na henetika, nalaman namin na ang mga blue healer ay maaring asul o pula. Pero ang pulang balahibo ay karaniwang dominanteng katangian. Ibig sabihin, lumalabas lang ito kung isa sa mga magulang ay may ganong kulay. Katulad ni Bingo na nagmana kay Chili. Dahil wala namang pulang balahibo ang mga magulang ni Bandit, may mga tanong na lumalabas. Inampun ba si Radley? Mayroon bang pulang healer na magulang na hindi natin nakilala? O baka naman si Rad ay isang pambihirang eksepsyon lang? Ano man ang sagot, si Tito Radley ay nananatiling isa sa pinakakapanapanabik na misteryo sa buong pamilya ng healer. Kung naniniwala ka man sa teorya o hindi, ipinapakita nito kung gaano karaming mga nakatagong detalye at misteryo ang tinatago ni Bluey sa harap mismo ng ating mga mata. Kahit matapos mapanood ang 3 season, may mga sorpresa pa rin naghihintay na matuklasan. Misteryosang bridesmaid. Sa episode na The Sign, napansin natin ang ilang mga bagong karakter na hindi pa natin nakita noon. At isa sa kanila ang nakakuha ng ating atensyon, siya ang pangalawang bridesmaid ni Frisky sa kasal. Sa kasal, pinili ni Radley ang dalawa niyang kapatid na sina Bandit at Stripe bilang kanyang mga groomsmen. Pero sa kaso ni Frisky, pinili niya si Chili at isa pang karakter na hindi natin nalaman ang pangalan. May ilang posibilidad kung sino siya. Matagal nang magkakilala sina Frisky at Chili mula pagkabata pa lang sila. Alam natin ito dahil kadalasan, malalapit na kaibigan lang ang pinipili bilang ninang. At gaya ng alam natin, si Frisky ang ninang ni Bluey. Dagdag pa, ang presensya ni Maynard, ang kapitbahay ni Lolo Mort, sa kasal ay lalo pang nagpapatibay dito na nagpapahiwatig na magkasama talagang lumaki sina Frisky at Chili malapit sa lawa. Kung totoo yon at hindi pinili ni Frisky si Brandy, ang kapatid ni Chili bilang abay, ibig sabihin ay talagang malapit sa kanya ang misteryosong karakter na ito. Posible kayang kapatid niya ito? Hindi naman sila magkamukha, pero hindi naman talaga yan issue. Magkaiba rin ang kulay ni na Bluey at Bingo. May posibilidad din na siya ay ipag ni Frisky. Kaya yun ang ilan sa mga nakatagong detalye sa Bluey. Sabihin ninyo sa mga komento kung alin ang pinaka nakagulat sa inyo. At gaya ng dati, magkikita-kita tayo sa susunod na video.